sadya? Here's what you need. May problema ako eh. Usapang strictly for the heart. Damdamin mo'y pakikinggan, mabuti na patawag ka. Nakakabaliw, nakakaaliw, hindi mo maintindihan. Problemang puso na naman ang laman ng ating usapan. Teka lang. Good evening everyone! At kanina, on the way, mga kaibigan, papunta sa aking trabaho dito, ay naisip ko lang ang malaking katanungan na malamang bumabagabag na matagal sa mga taong in love. Ano nga ba ang totoong sukatan ng sakripisyo? Ang ipaglaban ng taong alam mong pag pinaglaban mo, baka maging sa'yo pa o ang tanggapin na siya ay para sa iba na. Ano ba ang sukatan ng katapangan? Yung tipong ipaglaban siya o tanggaping ayaw na niya. Ay, ang sakit. Ay, Diyos! Mga kaibigan. Welcome! Naman muli mga kaibigan sa ating programa kung saan tayo magsasama-sama. Good evening po sa lahat ng mga callers out there. Kung love problem man ang dapat pag-usapan, well, ako lang naman ang dapat niyong tawagan. Ang inyong papadyak na may hatid sa inyo ng love advice na nasa inyo naman talaga kung susundin ninyo. Ano, pinsan kita para pilitin kita, hindi naman. Eh kung ayaw makinig, bakit ka matatawag? Diba? Gusto ko lang i-welcome mga kaibigan ang ating napakagandang guest tonight. Isang model, gusto kong sabihin to, model mga kaibigan, nag-set ng trend ayan, sa mga model sa Pilipinas. Dahil sa kanya nagkaroon ng Brazilipina na kinainlaban o minahal ng mga Pinoy mga kaibigan. Huh? Ang napakaganda, napaka-sexy Miss Diana Meneses. Hi, ma'am. Hi. Yes, ma'am. Ang ganda-ganda mo pala talaga. Oo. Ganun ba? Nung una, ayoko maniwala. Diyos. Thank you. Maraming salamat po sa inyo, ha. You are very, very beautiful. May issue ka ba ng selos? Parang meron din, pero I think may limit eh. Pag masyadong selos ayoko. Ah, talaga? So, you can talk about jealousy? Yeah, naman. Talaga? Expert ka dito? Pag-uusapan natin dito yung love life, di ba? Go! In love ka ba ngayon, Miss Diana? Yeah, I'm always in love. Really? Oo, parati naman. Parati naman. Ang Tagalog niya, no? Nakakainis. Bakit? Nakakapeke kasi, di ba? Parang ano eh. Parang pwede ka masalubong sa London, di ba? May mga mukha. Kailan ka pa sa Pilipinas? 2006 was my first. Tapos, bumalik ako dito noong 2007. And then, nag-start ako ng show business. Then, never ako umalis. Kasi I really love it here. Naging second country na to. Anong gusto mo sa Pilipinas? Second home. I really like the people, obviously. Diba? Lahat ng foreigners na love dito sa mga tao dahil napakamabuting tao ang mga Pinoy. Ang galing mag-Tagalog. So, how did you learn Tagalog? May nagturo ba sa'yo na ano na... I think dati May nagbuwan mo ba sa'yo? Nagka-jowa ka ba ng sobrang nagturo sa'yo? Hindi sa Itbulaga kasi everyday naman pinagtatawanan nila ako. Kinukunik ka sa mga issue. Talagang jowa, no? Oh my God. Hindi. It was just really, naririnig ko lang. Tapos very makulit ako. Mag-ask talaga ako kasi I'm very curious. Iko-connect ko lang. Naku, baka mag-selos naman ng Brazilian. Speak of selos. Ang mga Brazilian, medyo selos sa mga babae. Talaga? Oo, medyo. Selosa ka ba? Ako ngayon hindi. Pero dumaan ako. Parang may tinatawanan kang issue, ano? Ay, Diyos ko. Dalawa. Ano ba yan? Diana, mag-uusap tayo na mahaba ngayon, ano? Sige. At salamat Sure. sa pag-oo. Hindi mo ako titingin sa'yo, baka nanonood asawa ko eh. Dito muna ako sa camera. Mga kaibigan, this evening, makakasama natin si Miss Diane. At meron akong caller dito, na makaka-relate po mga kaibigan sa ating pag-uusapan. Ang topic natin na pinamagatang selos. Well, unofficial topic, selos, mga kaibigan. Si Rhea nasa kabilang line. Hello, Rhea. Hello po. Hi, Rhea. Hello po. Hi. Good evening po. Good evening sa iyo. Ilang taon na si Rhea?
24 po. 24, taga saan ka? Antipolo po. Antipolo. Yan. Nanginginig ka, bakit ate? Ano meron? Kinakabahan ka? Medyo. O anong gusto mo, rosary o blechos? Binibiro ka lang. Ano? Hindi ba kasi kanina, sa briefing ko kanina, sinabi sa akin na meron ka raw silosong boyfriend na suicidal. Opo. Yan ba yung pag-uusapan natin? Opo. Kayo pa rin ba hanggang ngayon? Opo. Kasi yun naman po hindi ko po siya maiwanan dahil sa ginagawa niya. Na? Pagkabanta ka niya, mapakamatay siya kapag iniwan mo siya. Opo. Anong paraan niya, ate? Sorry medyo ano tayo ha. Ano ba, paano na? Ay, hindi pala ako titingin sa'yo. Sorry. Ano ka ba? Tiningin ka sa akin. Tao lang ako. Sabi Minsan niya, hayop. Charot. ano ka ba? Titingin ka sa akin. Tumingin ka na nga sa akin eh. Hindi Kaya naman. nga ako nag-guest. Ganito, pag-usapan natin yung siloso mong boyfriend. Hindi healthy to, no? Hindi healthy yan. Matry mo na to, Miss Diana. Diana. Hindi. Yung hindi healthy or yung gano'n na situation? Yung Uber selos. Yung sobra masyadong selos. Yung ikaw ang nagselos, ha? Ako yung nagsiselos. Di naman. Ay, may time na nagsiselos ako. Tapos nung nangyari, Normal yun, pero yung sobra. sobra. Ganun. Oo. And then, natuto ko na parang dapat hindi mo magpakita sa lalaki na selos ka. Bakit naman? Eh, siyempre, iwasan ka. Parang, it's like, Mabadrip i-avoid yung ka lalaki. nila eh. Parang, nakakatakot yung babae na selos, di ba? Sa akin, ganon. Oh. So, yung nangyari tuloy, nag-break kami. Sino to? Diyos. May secret. Rayana, okay ka na ba? Okay lang po. Pag-usapan natin yan na mga kaibigan, ang kabuuan at napaka-misteryosong karakter na hindi naman ugali ng karamihang mga kaibigan. Yung mga tao mahal na mahal ang jowang baka iwanan sila ang pagiging siloso o silosa. Pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Kasama pa rin po ang ating napakagandang panauhing tagapagsalita ngayong gabi, Miss Diana Meneses, mga kaibigan. Your Papa Jack will be right back. Pag halimbawa, naramdaman nyo na yung jowa ninyo ay nagsiselos, huwag nyo nang pilitin pang tanungin kung anong problema niya. Sabihin nyo na, nagsiselos ka ba? Kasi ang mga lalaki, hindi namin aaminin sa inyo, nagsiselos kami. Welcome back, mga ka-callers. Ay Papa Jack at meron tayong mga kasama sa kabilang linya, si Rhea. Hello po. Ayan. Ikwento mo naman sa akin yung, ate, kung paano nag-umpisa yung ugali ng boyfriend mo na mananakit ng sarili niya pag iiwan mo na siya. Gano'ng katagal na ba kayo nito? Magto 2 years na po. Magyo 2 years na. Kailan yung unang pagkakataon na na-realize mo na meron siyang ganyang attitude? Nung nasa probinsya pa po siya. Tapos nandito na po ako nagtatrabaho. At taga-probinsya kayong dalawa. Opo. Okay, tapos nauna ka sa Maynila. Opo. Ngayon ba nasa probinsya pa rin siya? Hindi na po. Pinapunta ko po siya dito ng Manila dahil nga doon sa ginagawa niya. Dahil nga po siloso siya. Lagi niya akong silosan. Tapos pag hindi ako nakakatawag sa kanya sa oras, nagsiselo siya. Pinagdududahan na kung sino daw yung kausap ko, kung sino daw yung pinagtatawagan ko. So ibig sabihin, para matahimik siya, kahit paano, matahimik yung kalooban niya, pinapunta mo na Maynila. Opo. Anong ginagawa niya? Anong trabaho? Nagtatrabaho dito yung boyfriend mo ngayon? Nandun po siya sa tindahan ng lola niya. Siya po babantay. Okay. Ikwento mo ating unang pagkakataon na nag-away kayo at nalaman mo na merong ganung ugali. Yung selos, mga kaibigan, don't get me wrong, ang selos po ay napaka-healthy, na parte ng pagmamahalan. It's an indicator that you are afraid of losing your partner, for one. But if you do, mga kaibigan, more than the normal, it becomes a weapon to hurt yourself and not even your partner. Ano yung unang pagkakataon na na-realize mo na meron siyang ugali? Ano yung pinag-awayan niyo nun? Paano nangyari yan? Kasi po, yung kaibigan niya, mga kaibigan ko din po, super close naman po kami nun. Kasi bago sila naging kaibigan ko muna. Naman po ay lalaki.
Tapos pag nakikipag-usap ako sa kanya, hindi ko naman po alam na hindi siya nagsasabi sa akin na nagsiselos siya. Ang kinakausap mo yung mga kaibigan mo na naging kaibigan na rin yan. Opo. Paano kayo nag-uusap ng mga lalaki yun? Chat or sa Facebook ba? Sa public Hindi page? po. Nagpupunta sila sa bahay, niyayaya nila ako, kumain ng kumain, kahit anong gawin namin. Sa probinsya ba ito sa Maynila? Nasa probinsya pa po kami, no? Okay. So, may nag-aaya sa yung mga lalaki, kaibigan niya ito, dahil kaibigan mo nga, para lumabas at kumain kung saan-saan. Hindi, sa bahay lang po. Ako na nagluluto lang po ako. Kakainin lang namin. Food trip lang. Tapos nung time na yun, napapansin ko sa kanya na nananahimik siya. Tapos, nung nakikipag-away na siya, bakit daw ako nakikipag-usap sa kanila? Tinatanong ko siya kung bakit ka nagagalit. Kilala mo sila, kaibigan mo sila, bakit ka nagagalit? Tapos, hindi niya sinasabi. Tapos, nung hindi ko siya kinakausap, dahil nga doon lang nung time na yun nakipag-away siya, dahil lang yun. Hindi ko siya kinakausap. Tapos, nung pumunta ko sa kanila, kinakausap ko siya, hindi siya lumalabas ng kwarto. Pinilit ko siya. So ibig sabihin, naramdaman mo na meron siyang issue. Okay, ganito wait lang ha. Sa lahat ng mga babae nanonood sa atin, eto tip lang ito ha. Pag halimbawa, naramdaman nyo na yung jowa ninyo ay nagsiselos, huwag nyo nang pilitin pang tanungin ko anong problema niya. Sabihin nyo na, nagsiselos ka ba? Kasi ang mga lalaki, hindi namin aaminin sa inyo nagsiselos kami. Diba? Kasi parang dinudurog yung pagkatao namin. Ang problema dito, pinipilit nyo pa. Bakit ka walang kibo? Alam mo naman kung bakit. Magtatanong ka pa. Diba? Kasi nakakapigon yan bilang lalaki ha. But it's not because we want to be that way. Ganyan kayo pinanganak. Parang kayo, diba? Pag nabalian kayo ng kuko, tutubo naman, nag-iiyak kayo. Diba? Ganyan kayo pinanganak. So nagalit siya lalo. Normal yun. Talaga magagalit siya. Let alone siloso pa siya. Tapos nung pinilit ko siyang pasukan sa kwarto niya, nakita ko na lang yung mga kamay niya, ang daming sugat. Ha? Sabi ko, anong ginawa mo dyan? Sugat? Teka lang, sugat lang ba ito? So nung ginagawa niyang sinusugatan yung kamay niya, nasa labas ka ng kwarto? Sabi ko, ano bang ginagawa mo? Tapos pinapaliwanag ko naman sa kanya yun, lahat naman yun. Sabi ko, wala naman dapat siyang pagsilusan. Mga kaibigan niya yun, mga kaibigan niya, pagsiselos niya. Tapos, gusto ko na talaga yung iwanan, kaya pumunta ko ng Maynila. Pero hindi ko naman magawa kasi nga, nag-text sa akin yung kapatid niya. Ano sabi? Wala na daw sa sarili, lagi nang maglasing. Tapos nag-decide ako na pamuntahin na lang siya dito. Nung time ba na pinapunta mo siya Maynila, mahal mo pa ba yan o hindi na? Mahal ko pa po. So hindi lang dahil naawa ka at naapektuhan sa sinabi ng kapatid, kundi mahal mo talaga siya. Ang haba. Siguro ang ganda mo, no? Hindi po. O di hindi. So, dali kong kausap. Hindi daw maganda. Siya nagsabi niyan, ha? Sa'yo galing yan, ha? Talaga? Po. Tapos nung nandito na, nung 2014 December na po. Nandito na siya. Tapos alam niya, nandun ako magpapasko sa mga pinsan ko. So, okay. Hindi ko siya isinasama dahil nga alam ko magsisela siya. Kaya mas pinili ko kasing magpasko na masaya kaysa magpasko ng may kaaway. Ibig sabihin, wait lang. Po? Ibig sabihin, inassume mo na lang na pag sinama mo siya, sa bahay ng mga pinsan mo ay magsiselos siya. Opo. Pero hindi naman galing sa kanya yan. Hindi. Ay, kasalanan mo pala talaga to. Diba? Kasi wala naman palang issue ate, inassume mo lang, Pasko ito, dapat kung pwede na magkasama kayo, bakit naman hindi, diba? Hindi, alam ko naman po yun. Dahil lahat naman nakakausap ko. Nung tuwing magmamasyal kami, may magtatanong lang sa akin na lalaki. Magagalit agad. Magtatanong na lalaki sa'yo? Magagalit agad. Ang ganda nito, si Rhea, kakainis. At sino kawig mong artista? May kawig ka bang model? Si Miss Diana Meneses, kawig mo ba? Hindi. Sabi nila si Juday daw. Ganda si Miss Juday, ha? Di ba? Pinapanood ko siya lagi. Bagay sa kanya yung short hair. Kismoso ako na. Ano pa itong mga
ako pinagagawa ko sa buhay ko. Okay. Wag ka manggal sa akin, Rhea, ano? Pero yung kasing part na nagselos tong jowa mo dun sa mga kaibigan mong lalaki, meron kasing basihan eh. Di ba? At pinalala mo ito by acting as if hindi mo alam kung bakit siya galit. Tapos yung Pasko ate, mali yun. Inassume mo lang pala na na magagalit siya. Alam mo nang siloso, inassume mo na magagalit siya. Pasko yan eh. Siyempre, gusto ka niya makasama. Alam mo, feeling ko, itong boyfriend mo, KSP na ito sa'yo kasi ikaw mismo, hindi mo siya pinapansin gaano kung siya papansin. Kasi nga po, kaya ko naman po ginagawa yun. Kasi gusto ko naman po talaga siyang iwan. At hindi ko lang po kasi alam. Tuwing kailan kayo nagkikita? Pag day off niya. O tuwing kailan nga? Sabado, minsan. Hindi naman lagi. Alright. Ito ang malaking katanungan mga kaibigan, Pag-isipan natin, hanap buhay tayo, Kung sinabi ba ng jowa mo sa'yo na pag iniwan mo ako, hindi mo na ako makikitang buhay kahit kailan, iiwanan mo ba siya pag di mo na mahal o mananatili ka para manatili siyang buhay? Mga kaibigan, teka lang, Rhea, ang buong kasagutan, pag-uusapan namin ni Rhea sa akin magbabalik. Your Papa Jack will be right back. Sa loob ng isang taon, nagtiis ako. Ang pagsisilos mo. Tinis ko yun. Dahil Nagbabalik mga kaibigan. Nasa kabilang line pa rin ang ating caller na si Rhea. At kanina, tinanong ko, hindi lang ang ating caller, sana napag-isipan nyo ito. Halimbawa, sinabi mo o sinabi sa ng jowa mo na kapag iniwan mo ako, ay talaga namang hindi mo na makikita ang buhay. Ano ba? Will you stay just to keep that person alive? Diba? Or umalis ka na sa buhay niya, total buhay mo din naman yan. Hindi mo na mahal ang jowa mo. Tama? po. Hindi mo na mahal. Tama, mali? Tama po. Hindi mo na mahal. At kung may paraan ka ate, na umalis sa buhay niya, gagawin mo na tatakot ka lang na baka totohanan niya yung banta niya. Tama, mali? Tama po. Ano ba kasi gagawin ko para iwanan lang siya? Ganito, Rhea, you have to remember ate that I've always talked about this mga kaibigan at napaka-profound sa akin ang effect nito. That you only have one lifetime. You cannot waste this lifetime ate. Isa lang ang buhay natin. And same goes, di ba, sa iyong jowa ate na hindi mo na mahal. If you live your life, even a day of your life na hindi masaya, yung araw na sinayang mo ate, hindi mo na kahit kailan pa pwedeng bawiin yan. It will always be a part of that past ate na nasayang mo. At ang pangit ng pakiramdam. You know, every day na kapiling mo ang jowa mo o magjowa kayo na hindi mo siya mahal at napipilitan ka lang is another day in your life na sinasayang mo. Do you agree? Opo. So, ate, gusto kong maniwala ngayong gabing ito na yung boyfriend mo, sinasabi lang niya sa iyo na saktan niya ang sarili niya pag iniwan mo siya, ay para pigilan ka. Ganun naman pag nagmamahal tayo, diba? We do everything we can. We are desperate enough, mga kaibigan, to say crazy things sa ating partners. Huwag lang tayong iwan kasi mahal natin yung tao. But inevitably, kung hindi mo na mahal, magpaalam ka sa kanya, ate. Alam ko. Nawala yung magulang niya. Ano na? Ang siya nabilin. Ate, hindi mo pwedeng idepende sa iba ang kaligayahan mo. You can never allow and you should never allow anybody in the world to tell you what's fun and not fun. You should not allow anybody in the world to tell you how to live your life. Kasi po nag-promise din po sa tatay niya bago nawala yun na hindi ko yung papabayaan anak niya. I'm willing to help you, ate. Alam ko makukonsensya ka. Pero maniwala ka sa akin, ate, tinatakot ka lang yan. Dahil ang taong mananakit ng sarili, ate, kung gustong saktan ng sarili, di ba? Hindi magpapaalam sa'yo yan. Ano pangalan niya, first name? Baka lalaki ka, Brad! Hindi ganyan toong lalaki! Hindi ganyan. Mali yan. Tinatakot mo yung girlfriend mo na magpapakamatay ka pag iniwan ka niya. Anong klase yan, di ba? Dapat, para pigilan mo ang jowa mo na iwanan ka, gawin mo ang lahat. Iparamdam mo sa kanya na maganda siya. Siya ang reyna ng buhay mo, na siya lang ang babae sa mundo. You have to make your girlfriend feel or your wife feel that she is the most beautiful and desirable girl in the world. Pero ang dahilan mo at para huwag kang iwan ay magpapakamatay ka. Hindi ka totoong lalaki. Diba? Hindi ang gawain tong lalaki. Bad trip! Okay.
ganyan palang lalaki. Alam, marami na ako nakausap na ganyan, nakakapikon. Makikipag-iwalay ka kayo natin. Walang point na kausap kita on TV, ate, kung hindi mo gagawin itong payo ko sa'yo. I care for you and I care for him. With this, you're going to live a happier life and you are teaching this guy a lesson. I want you to say sorry, thank you, and goodbye. Dali. Sorry. Sorry kung hindi ko natupad yung promise ko sa tatay, ma. Hindi ko tayo iwanan. Pero, sa loob ng isang taon nagtiis ako sa pagsiselos mo. Tinis ko yun. Dahil mahal ka. Sana maintindihan mo ito. Nag-iingat ka na ng lagi. Matagal ko lang gusto kong gawin. Pero ngayon lang ako nagkalakas loob na iwan ka. Sorry talaga. Pangatawanan mo yan, ha? Rhea? Opo. Malinaw ka ng gusto mo. Pero ang hindi mo nakikita, ate, by doing this, you are helping the guy. Hindi niya na nakikita, ate, na sa mundong ito, ang daing pwede magpasaya sa kanya. Na ang mundo ay hindi dapat umikot sa isang tao na sa kanyang buhay, ikaw yun. Hindi na niya na-appreciate, ate, that there's more to life. Na hindi kanya pag-aari. Hindi na niya naiintindihan, ate, that he is not supposed, ate, to be a dependent sa sarili niyang kaligayahan na feeling niya manggagaling lang sa'yo. Nakakalungkot, di ba? Na ikaw naniwala ka na ikaw lang ang source ng kaligayahan niya. Hindi totoo yan, ate. By doing this, by doing what you did, ate, tuturuan mo siya na makita yung kabuuan ng malawak na mundo. If anything, hindi ako naaawa sa kanya. Of course, malulungkot siya. I would like to pray later after the show na sana wag niyang ituloy yung banta niya. Sana umiyak siya. Sana maramdaman niya, oo, baka katapusan na ng mundo, pero hindi naman pala. And so far, ate, mula nung time na hindi ka na masaya at pinili mo na maging jowa pa rin niya, nagsayang ka na ng panahon. I'd like to commend your heart kapag balasakit ka. Pero hindi dapat para masakripisyo sa sarili mong kaligayahan. Ano ang wish mo para sa kanya, ate? Sana maging masaya siya. Makahanap ng babae. Na tunay na magkakasundo sila. At tigilan na yung pagkasiloso. Normal lang naman yung magselos. Basta yung nasa lugar. Yun lang po. I don't have any idea, Rhea, kung after ng call na ito, tututuhanin mo ito. Sana pangatawanan mo ito. I hope makatagpo ka ng lalaki, ate, na handa kang isuko ang sarili mo. Willingly. And not because napilitan ka dahil may bantasyo. Maraming salamat sa pagtawag. Thank you po. Dahil dyan, dumako na tayo. Wala namang kadugtong pero wala namang kakonect-connect. Gusto ko lang idugtong na dahil meron tayong, bago ko tawagin yung ating napakagandang panauhing tagapagsalita, meron tayong sulat na babasahin sa ating portion pinamagatang D letter. Ang ating sulat for tonight, ang ating tampok na sulat sa ating D letter ay galing kay Lay. Siya po ay 22, taga Santa Rosa, Laguna, at ang sulat ay para kay Kerwin, 28, from Bacoor, Cavite. Hi! Prinsipe ko, Kerwin. Oh, di ba? Gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal kita.
At maglalabing 3 buwan na tayo pero araw-araw ko pa din nararamdaman ang pagmamahal na binibigay mo. Alam ko na madami pa tayong mga bagay na dapat harapin, pero alam ko din sa sarili ko na kaya nating lagpasan ang mga yon. Alam ko darating ang araw na matatanggap din ako ng family mo. Aba, mahirap na challenge yan, ha? Papatunayan ko sa kanila kung gaano kita kamahal. Alam ko na darating yung panahon na maayos natin ang lahat ng problema na meron tayo. Ang promise ko, hindi ako susuko at haharapin ko ang lahat ng mga pagsubok na dadaan sa atin. Mahal na mahal kita at maraming salamat sa lahat-lahat. Ingat ka palagi. Thank you so much, Kerwin, coming from Lay. Nakaka-touch naman, di ba, na kayong dalawa ay may isang goal. Di ba, na sana dumating ang panahon na ang lahat ng taong nagmamahal sa inyo, mahal hindi lang isa-isa sa inyo, kundi kayong dalawa. Sana dumating yung panahon na mahal kayo ng family, di ba? From both sides. Importante yan na may basbas sa magulang. Alam nyo, ibigay na po natin sa mga magulang at kamag-anak yung karapatan na magustuhan o ayawan yung tao mamahalin natin. After all, nauna sila sa buhay natin. At magsilbisa ng challenge ito sa mga taong hindi man agad-agad nagustuhan. Diba? Ng pamilya ng kanilang minamahal. Kung meron ka namang malinis na intensyon at hangarin sa taong mahal mo, I'm sure, di ba, yung family niya makikita yan. Mararamdaman nila yan. Ang tanong na nga lang, mag-e-effort ka ba para paramdam sa kanila na may maganda kang layunin? Sana gumawa ka ng effort. Kung effort rin lang ang pag-uusapan, bakit di mo tsikahin yung family niya? Di ba, mga pinsan? Di ba? Yung mga lolo't lola, di ba? I-text mo. Good luck sa'yo, Lay, ha? Sana matanggap ka ng pamilya ng jowa mo, ha? Let me have again our very beautiful. Nakatitig ko habang palapit siya, mga kaibigan. Pero pag nakadaan na siya, hindi na ako titingin. Dito na ako titingin. Tumingin ka nga sa akin. Miss Diana. Nakakatuwa ako. Ini-intrigue ko sarili ko. Oo, ini-intrigue. Hanep pa. Alam ka love ko kasi, Miss Diana na lang. Oh. Kasi yung asawa ko, hindi siya nagsiselos. Hindi siya nagsiselos. Ay, nagsiselos siya pero cute. Yun, dapat Cute, yun. cute Yung siya magselos, cute. oo. Oo. Tsaka pag nagsiselos siya, na-challenge ako na bumili ng bulaklak. So binibigyan mo siya ng ng mga konting, yung mga maliliit na gifts. Oo, di ba? Baka mamaya, biglang mag-shower ka agad. Paano pag selos siya? Anong sinasabi na sa'yo? Alam na, mararamdaman mo naman yan di ba? Yung pag nagsiselos kayo mga bae, magtatanong kayo. Oh, ako, parang pag Obvious selos ako, Kayo lang naman- magjo-joke lang. Kayo lang naman ang naniniwala na pag nagselos kayo, hindi namin alam. Alam naman talaga namin. Alam. Gusto ko Huwag ka malaman. titingin dyan, ganon. Ay, Ganon, di ba? Hindi nyo ginagawa yan. Ano lang kayo. Or yung parang joke lang, ay, bakit ka tumingin doon? Maganda. Ay, wala, may dumaan bird. Tingnan mo nga, maganda Oo. ba? Pag sinabi namin, sakto lang. Tingnan mo ulit, maganda ba? Oo. Maganda! Ganun kayo, ganun. Miss Diana, gusto ko malaman ano na ang kwento ng pinakamalalang selos sa buhay mo. At tops, bago yan mga kaibigan, babalik po tayo. Sa ating magbalik, your Papa Jack will be right back. Nagkajowa ka na ba ng sobrang seloso? Grabe ka, ha? Laglagang portion to. Welcome back mga kabisyong kapatid. Kanina, ang iniwan kong katanungan kay Miss Diana ay napaka-general kung ano ba ang pinakamalalang event ng selos sa buhay niya. I think, pag hindi ka masyadong mature, darating ka rin ng punta sa buhay mo na parang parati selos or... Kasi mga lalaki, di ba minsan? Ngayon na naman kami lagi po. Minsan kasi nilalaro lang nila yung puso namin. Oh. Wala lang, di ba? Gusto lang nila. Totoo yun, minsan. May kasabihan tayo huwag mong laruin ang puso ng babae dahil iisa lang yan. Yung laruin mo yung iba kasi dalawa yon. Oh my God. Yung kamay, tenga, ano ba? Huwag nga kayong malisyoso kayo. Diyos ko. So much about, talking about you, silosa ka and... Dati. kung- Now, hindi na.
kung nanggagaling ka naman sa puntong mas mahal mo siya more, di ba ito yung pakiramdam mo, more than the guy loves you in return, talagang magsiselos ka. Kasi, Bawat kilos nun. nung first boyfriend ko, super fresh na fresh. So, akala ko, wow, yan ang pakasalanan ko or something. And then, he cheated. Oh, di ba? And then, super na-hurt talaga ako na parang Ano akala yan? ko, Pinay-Brazilian? Brazilian. So, akala ko parang yan yung end ng buhay ko. Pero hindi naman yung ano, yung parang kanina. O, yung pangit parang, yung magpapakamatay. oh my God, hindi ganyan. Yung parang iyak ka talaga ng todo and then, hindi ko alam kung saan ko ipupwes ang sarili ko. So, after that, kahit sino naman na dumaan sa buhay ko, feeling ko, yan ang gagawin. So, medyo Natakot ka? natakot ako. Normal yun. So, trauma. Normal. Pero now, na parang matanda na ako ngayon. Ilang taon ka na? 27. Nagkajawa ka na ba ng sobrang siloso? Yes. Napatrouble ka? Kwento mo naman, no? Sabi lang nila sa akin. Grabe ka ha. Laglagan portion to. Meron na ba? Meron naman, pero Ano yung pinakapangit na epekto sa'yo nito, yung selos na yan? kapag super selos, sabihin ko, edi ikaw na lang mag-isa. Halimbawa, ako, I'm always doing yung mga modeling jobs na medyo pa-sexy. Eh, ayaw naman. Ayaw niya. Dati yun ah. Ngayon Dati gusto, yun. Paliwanag ko, dati yun. ngayon gusto na niya. Walang choice. Dapat proud. You're Dapat still, proud. are you Feeling still ko. together? No, kung sino man ang kasama ko, dapat proud. Are you still Hindi yung together? sense. Ito pinag-usapan. May jowa naman. No, hindi yan ang pinag-usapan. Yung itong nagselos Yung na sobra. nagsaselos masyado. Kayo pa rin ba? Wala. Ginanon ko, ayoko na. Hala, ginanon mo. Ayoko. Ako, buti nagpaganon to. Joke. Ginanon ko. Ayoko talaga. Kasi for me, dapat kung saan ka nagmahal yung tao, like, nung na-meet niya ako, ganun na ako eh. I was already doing what I was doing. So, dapat hindi ako magbago. It's not bad to adjust, diba? You can adjust. Yeah, Definitely. But for you to allow this person to completely manipulate what you need to do in Yeah. life to survive, then it becomes wrong. Yeah. And then, nag-break kami. So, yun. Congrats. Congrats. Di ba? Kasi, Talaga. kasi gano'n naman, di ba? Sabi ko nga, pag ang buhok mo yung split ends, masakit sa ulo, putulin mo yung dulo. Tama. Pag ang damit mo may mancha, palit ka ng damit. Pag ang jowa masakit sa ulo, marami namang jojowain na iba, di ba? Na hindi masakit sa ulo, bakit ka magtiti sa kanya? And hindi naman yung bibigay ng nung kapalit, halimbawa ako, huwag ka mag-post doon sa mga ganito, ganyan na, sige, hindi ako mag-post doon, pero babayaran mo bang bills ko? Hindi. Paano Diba? pagbabayaran It's yung bills? work. I mean, it's your work. It's part of your job. So, hindi ang opinion niya, hindi naman yan babayaran ng bills ko. So, don't try to change me kung yan ang trabaho. May jowa ka ba ngayon? Talaga? I'm married. Ano ba yan? Pareho tayo. Inuunti-unti ko yung tanong eh. Pareho lang tayo. Silosa ka pa rin, Dina? Hindi ako selosa, pero I have my limitations. Yung parang, halimbawa, if you're not married, iba ang mga ginagawa mo everyday. Diba? Medyo parang open na sa lahat ng bagay. If you're married, you have to be willing to, like, talagang mag-adjust ka sa married life. Yung parang, hindi pwede yung parati na sa club, parati may tinatawagan na babae, and then i-entertain mo. Dapat mag-change ng konti. Is it safe to say, well, obvious naman to, no? Ano? That you found your forever with this guy? Yeah. Pareho ba tayo? Ako, Miss Diana, nag-aaway kayo mag-asawa, may mga away na malala. Meron. Pero I always tell my wife na okay lang kahit malala tayo mag-aaway, at least ikaw ang kaaway ko, hindi iba. Good Diba? point. Oo nga Kung naman. makikipag-away ako, I am glad I'm fighting with you and not somebody else. Tsaka, ang one thing na natuto ako is, bago ka matulog, dapat ayusin mo muna yan. Hindi ako Kasi- naniniwala dyan. Ay, ako naniniwala ko doon. Dapat Ako. pag matulog ka, okay na lahat. Kahit hindi, just sabihin mo na lang, okay lang, tomorrow, it's another day. Kasi pag malay mo, kung hindi mo ayusin yan, lalabas yung isa pumunta sa ganito, may crazy things na mangyari. Hindi. Kami naman, okay lang sa'yo matulog, pero wag naman yung magkaaway. I mean, we are going to say goodnight, pero that doesn't mean na bukas, yung, tapos na yung problem. We Hindi, still have yeah. to talk. Tama. You still have to talk. Pero Yeah. dapat yung parang okay ka pa rin. Oo yung naman. Mag-good night ka, Tama, and then diba? makatabi kayo, dapat. Ano ang advice mo sa mga, Sa mga balak makipag-date sa mga Brazilians? Babae, lalaki? Yung mga Brazilians kasi, pareho kami sa Pinoy. Yung simple lang, yung bait, warm,
Same. Halos pareho. And then, parati naman good humor, parati nagjo-joke. Tapos kami, hindi kami marunong mag-English. So mga Pinoy, dapat hindi nila mag-worry na, ay baka dudugong ilong ko. Hindi. Mga Brazil, maniwala ka Kasi sa sa Brazil, akin. nakarating na yung kalokohan natin ng Oh. dugo ang ilong. Mga kaibigan, sa ating magbabalik, tutulungan ako ni Miss Diana, di ba? Na mag-I love you sa asawa ko. Ay, mahal. In Portuguese, gusto mo? Oo, di ba? Oh. Sa ating magpapakita ko, mga kaibigan, ano bang salita sa Brazil? Portuguese, yeah. Ano yung Brazilian? Yun yung tao. Yeah, yan yung tao. Yung And salita, then, Portuguese. Portuguese, yes. Oh. Ano ang will be right back sa Brazil? Will be right back. Mabalik ako, I shall return. Nós voltamos após o comercial. Okay, I'll be right back. Mawalang Hindi yan galang na. mamatay, Oo, my tama. God. Mawalang galang na, pero pag gusto mamatay, madaling mamatay. Sorry po, ha? And we are back, mga kaibigan, sa kalagitnaan po ng mahabang commercial break namin. Hindi ko pa rin nagawang matutunan kung ano po ang we'll be right back. I'm still with my very beautiful guest, Miss Diana. Kanina, magpapatulong, bago kita, maraming salamat ha sa iyong Maraming salamat pagpapaunlak. din. At Thank you. salamat, at alam ko nakinig ka sa caller ko kanina. Yes, Suicidal, yes. nakarelate ka? Hindi ka Hindi, nakarelate? never ko ginawa yan. Talaga? Pero anong payo mo sa sa Pero- babae? Hiwalayan na lang niya? Hiwalayan na lang. Kasi hindi naman totoo pag sasabihin sa'yo eh. O, di ba? Ba't papaalam ka? Bakit mo diba? Mawal- Parang tama ka, kinukuha lang ng attention eh. Mawalang Hindi yan galang na. mamatay, Oo, my tama. God. Mawalang galang na, pero pag gusto mo mamatay, madaling mamatay. Sorry po, ha? Pero, I think, dapat meron din counseling ng konti or like, siguro, dalhin mo sa psychiatrist or something. Pero pwede Parang mo. Tsaka gawin mo na maayos. Yung maintindihan niya, kausapin mo na. I'm doing this because di na kita mahal. kausapin yung family para hindi rin Oo. sa'yo bagsak yung news na, ay, dahil sa kanya yung ano. Pero ang bottom line dapat, kung hindi mo na love, iwan mo na. Iwan mo na. Yan ang opinion ko. Do not live your life, mga kaibigan, with the standards of other people. Correct. Ah, Galing? Ang galing? Quote. Taray. Tulungan mo muna ako. Paano ang I love you sa Brazilian? Eu te amo. Eu te amo. Yo te amo. Parang galit ako eh. You sound Paano yung funny. Paano yung Teka. malambing? Eu te amo. Yo te amo, mahal. Or you can just say te amo if you like. Te amo. Te amo. Tony Rose? Ay, ako bahala. I love you. Sige nga, para nice. Mahal. Yo te amo. Hello? Hala? Laswa. You're so funny. Ay, nako. Mga kaibigan, maraming salamat po ha. Yung kanina, yung ating papaligaw, di ba? Nag-next level na. Yung mga humarana sa atin, maraming salamat. At Miss Diana, meron ka bang gustong... Meron akong bagong ginagawa na may dala ko dito na coffee. Ay, talaga? Yeah. It's a Brazilian coffee na nakakapayat siya. So if you guys want to order, just follow me on Instagram. And then just order it online and we'll be delivering it here sa Philippines. Okay. What is your Instagram? It's Diana Meneses _ Or you can follow our business account which is Brazilian Secret Coffee. Alam, hindi na secret. Alam na namin. Yes. Secret siya. Pero Alam ko na. nandito na siya sa Pilipinas. It's an open secret yan. already. Open secret na siya ngayon. Loko ka May talaga. sample, may sample ako niyan ha. Meron ako doon. Mama. Oh. Here. Pwede mo siya dalhin ganyan. Hala. Ang cute naman nito. Oh, cute, di ba? Parang siya ice cream. Oo. Oh. Uy, bango ha. Mabango siya. Parang siya 3-in-1. Masarap. Ikaw to. Huwag ka maingay. Hindi, Oo, ayokong ako tignan. ngayon. Ako, Diyos ko. Medyo hubad yung girl. Ako yun. Kaya sabi ko sa'yo, di ba, dapat hindi magselos. Kasi Tama, pati yung trabaho. katawan natin, naging business. Oo, di ba? Oh, di Ako, ang tagal ko na inaantay, maging business yung katawan ko, walang gusto mamuhunan. Nakakainis. Naniwala ko na. Thank you very much, Miss Diana. Thank you. Maraming salamat. Mga kaibigan, Thank you for having me. sa kabuuan ng ating palatuntunan ngayong gabing ito, we talked about selos. Ano nga ba ang kahalagahan ng selos sa relasyon? At saan ba nagiging nakakainis ang selos? I've always said,
sa aking program sa radyo, sa Love Radio, na dalawa lang kasi ng selos. Isa nakakabuisit, isang cute. Pipili ka na naman talaga eh. But inevitably, kailangan may magselos. It's an indicator na you are afraid of losing your partner, that you are insecure that somebody else might snatch your partner from you. And that's a very, very, very healthy emotion. But you know, gaya ng nakagwalian ng papaniwalain sa atin, lahat po ng bagay na sobra ay nakakasira. Kahit ang pagmamahal. You know, after all, kahit gaano ka magselos, kahit gaano kalala o kagandang ipakita mo sa iyong partner na mahal mo siya, sobra man yan o sobrang kulang, pag gusto kang iwan, iiwan ka naman talaga. Nasa sa kanya na lang kung makikita niya na yung pagmamahal na meron ka para sa kanya ay isang bagay na gusto niya, sobra man ito sa kanya. With that, mga kaibigan, I'd like to say thank you, Miss Tayana. Thank you also. Malamig dito. At autograph naman ako. Oo naman. Autograph naman ako, mga kaibigan. Diyan, dadalhin ko na lang po sa iyo. Play? Pakisulat lang po dito lahat po ng mga account number nyo. Ikaw talaga. PIN code, ayan ha, ng ATM nyo po. Mga kaibigan, with that, I'd like to say thank you very much sa ating napakagandang panauhin. Sa lahat mo ng tumawag kanina, lalo na sa nasagot natin, na walang iba kundi si Rhea. Sana'y matagpaw muna ang lalaking bigyan ka man ng sobra, magselos man araw-araw, matutuwa ka na solusyonan kasi mahal mo yung tao, hindi dahil nauumay ka na. Basta kailangan mo ng kausap. Sa akin ka lang tumawag. Call me! Papa Jack. Ay, naka. Nais ko ay magpakilala sa iyo at ipahiwatig ang nilalaman ng puso ko. Maunawaan mo kaya